Hi guys! Ayan, so meron na naman tayong bisita ngayon. Andito na naman ang aking mother. Ayan, bumaba na naman siya ng bundok. Naisip. Ito siya. Say hi! Ayan, so punta siya dito kasi mamamalingkay siya ng mga gulay. Marami kasing gulay dito. Tapos ayan o, dinalhan niya ako ng bigas, kalahating kaban na bigas. Ayan o. Meron ako ng petchay. Tanim nila to petchay. Ayan. So, pupunta kami ngayong palengke. Actually, nagluluto ako eh. Ito yung aking lulutuin ngayon. Sinigang, kamatis, okra, tapos meron ako ditong kangkong. Tapos dito pa yung aking karne. Mamaya ko pa yung hugasan. Kasi pupunta pa kami palengke. Ay, bibili muna siya ng gulay. Pang tinda niya yung gulay. Nagsasain na. Aking sinaing. Luto na siguro ito na yun. Sakayan kami doon Sakayan ng jeep. Sakayan mo lang? Dito lang lan. Yun. Nandito na kami sa mall. Ang daming tao. At, yun na si Mother. McDonald's muna. Wala pang jeep. Nagantay kami ng jeep. Pero parating na. At dito yung pilahan ng papuntang Karanglan. Ayan. Actually, yung daming tao. Ano mo ba? Ayan. Ano pa lang, 8:30 ng umaga. Yung dami ng tao. Ayan. Yan yung nanay ko. Napapansin nyo guys, yung harap ng mall, wala na yung temperature kasi tinanggal na nila dahil, yun nga, level 1 na. Tapos na. So, yan, open na, wala nang mga keme-keme. Tinanggal na nila yung temperature. Diba yan? And pwede na yung mga bata. Pandesal, mainit-init pa. Ayan, 2 piso to guys. Malunggay pandesal. Ito yan siya. Malunggay pandesal. Tigdos, tapos ito, pinamunas ko yan. Peanut butter. Kain. For today's vlog, i-chismis natin si aking jowa. Ayan. So, ano nga ba yung revelation na nalaman ko tungkol sa kanya? And, yun, so tinanggap ko pa din siya. So, yun, ang revelation na nalaman ko sa kanya ay hindi lahat ng babae ay tatanggapin siya. Feeling ko. Kasi, meron siyang Filipina bago ako. Meron siyang naka-text, naka-chat, and tumagal din sila eh. And nararamdaman niya, pinipirahan lang siya kasi panay daw ang hingi ng pera. Ayun, so, laging nanghihingi ng pera, laging, basta nararamdaman niya na hinututan lang siya ng pera. Tapos yun. So, parang nag-ano na siya, ano yun, parang lumayo siya, lumayo-layo siya, gano'n. So ngayon, ang revelation na nalaman ko actually, ilang months ko lang yun nalaman eh. Sinabi niya kagad sa akin. Yung nalaman ko tungkol sa kanya ay sinabi niya sa akin na meron siyang sakit and matanda na siya, hindi naman sa katandaan. Actually, 54 pa lang naman siya. Kaya lang, nalaman ko na, yun na nga, meron siyang diabetes and yung paa niya ay putol. So, yun, actually, lahat yun pinakita niya sa akin. Actually, meron pa naman akong time kung tatanggapin ko siya or hindi. Kasi nung time na yun na nalaman ko ay actually, nasa Jordan na pala ako na nagtatrabaho na ako nun. So, kung talagang, na ayaw ko sa kanya, may time pa ako na hindi, alam mo yun. So, inantay ko talaga, pinakaramdaman ko talaga yung sarili ko na sana bigyan ako ng sign na
kung hindi ko ba siya tatanggapin sa buhay ko. And may time pa naman kasi 2 years yung contract ko nung nasa Jordan ako. So, inaantay ko yon na, alam mo yun, yung sign galing kay Lord na siya na ba talaga yung lalaki sa buhay ko. Ganon. And Lord, bigyan niyo ko ng sign na tatanggapin ko ba siya or siya na ba yung aking forever, mga ganon. Pero nung pagdating ko kami pa din eh. Alam mo yun, mas lalong naging intact yung relationship namin. Constant yung aming conversation, yung communication namin. Pagkatapos ng work ko sa gabi ay palagi kami magkausap. Or kapag wala akong ginagawa, kahit oras ng trabaho, wala akong ginagawa, ay yun, nag-chat ko siya, nagkaka-chat kami. Ganon. So, I think talagang siya talaga na para sa akin. So, nung pagdating ko, actually last year, ay dapat magkikita na kami noon. Papunta siya. And pinauwi nga ako kasi nga, kasagsagan yun guys ng pandemic eh. So, nung time na yun, pag uwi ko ng September last, ay anong time ba nag-close yung border? Basta nagsarado yung borders natin for tourists. So, hindi siya nakapunta. So, kaya nag-antay kami hanggang ngayon. So, 1 taon kami nag-antay. And guys, sa kwento nga pala niya, chismis na natin. Imamarites ko sa inyo si Jowa. Kasi 54 na siya guys. So, hindi ako naniniwala na baka may anak siya, may asawa siya, di ba? Sa edad na 54 years old, naniniwala ka ba na wala siyang anak? Wala siyang pamilya, di ba? Inisip ko baka divorce siya, may pamilya siya. As in, wala talaga guys. Wala talaga. And sabi ko, sinabi niya na nga yung sagot niya sa akin, yun parang hindi niya sabihin sa akin, di ba? So wala talaga, inaantay ko na magsabi sa akin na, tinanong ko rin, pero wala talaga. Ang kwento niya sa akin ay, meron siyang karelasyon. Kasi uso sa Amerika yung, parang live-in, ganun din. Parang girlfriend mo, matagal kayong magsama, ganun. Parang Pilipinas lang din, na hindi kailangan na magpakasal, ganun. I mean, uso din yung, magli-live-in. So, meron siyang girlfriend na naka-live-in sila, matagal silang mag-jowa. Tapos, nung time na yun, meron na siyang sakit. May diabetes na siya. Tapos, nung time na mapuputulan siya ng paa, nasa hospital siya, parang give up siya ng jowa niya. Nung time na kailangan niya ng karamay sa buhay, ay yun yung time na iniwanan siya ng jowa niya. And yun, ang rason daw ng jowa niya, actually, pinuntahan pa siya sa hospital nung time na nakahiga siya, yung nagpapagaling, sinabihan siya na hindi niya kayang makipag-deal. Parang ayaw niya yung ganitong relasyon na makipag-deal ng yung partner niya ay mawawalan ng paa, parang ganon. So, yun, iniwanan siya guys. Wow. Ngayon, pag-uwi niya nung bahay niya nung nagaling siya sa hospital, wala na yung babae, iniwanan siya tapos kinuha pa yung pera niya. Yun. So, wala na talaga iniwanan. Tapos yun, bago kami nagkita sa YouTube, sa comment section, bago niya ako nakilala. Actually, year na nakalipas. So, actually, parang wala na siyang time nun sa buhay niya. Parang nawawala na siya ng pag-asa sa buhay niya. Parang gano'n. Parang lungkot-lungkot na, parang wala nang magmamahal sa kanya, gano'n, wala nang tatanggap sa kanya. Tapos, basta year yung nakalipas, tapos saka siya bumalik sa social media, nanonood na siya ng mga YouTube, gano'n. Tapos doon kami nagkakilala sa mga comment section sa YouTube, yung pinapanood namin. So mga ilang months pa lang magkakilala kami. As in talagang pinapakita niya sa akin kung paano siya gumagalaw kasi wala siyang kasama, aso niya lang. Ang pamilya niya guys, malayo talaga. May mga kabag-anak siya, pinsan. And actually yung nag-alaga sa kanya ay lola niya, tapos patay na yung lola niya. So, yun, kumbaga, sa mga Amerikano daw kasi, hindi sila sanay na naka-live-in sa pamilya, ganun, sa mga kamag-anak, ganun, kasi nakabukod sila. Ewan ko lang, baka sa kanya lang yung sitwasyon ngayon. So, yun, may kamag-anak siya pero malayo. And nakatira kasi siya sa camper. Parang may bahay siya noon, yung kasama niya yung jowa niya. Pero nung time na nakilala niya ako, ibinenta niya na. As in, binenta niya na, nag-decide siya na sa RV na lang siya titira. So, yun. So, tumira siya sa RV. Ang kasama niya ay yung dalawa niyang aso. So, yun. So, guys, kahit putol yung paa niya, may bakal siya. Ngayon, nakakalakad siya. Noong time na nakilala ko siya, nagpa-practice pa lang siyang paano masanay maglakad ng yung paa yung bakal.
Ano yun. Tapos ngayon, nakalakad siya ng maayos, normal na lakad. Dahil nasanay na siya na bakal yung paa niya. Ganon. So, yun. So, sobrang na-amaze ako sa kanya kasi hindi siya yung tipong nawalan ng pag-asa, yun, bumangon siya sa buhay niya, and nagkaroon siya ng, nagkaroon ng, kailangan niya pang mabuhay, mga ganun. Kasi yung ibang tao kapag ganyan, papakamatay na lang, or mawawalan na ng gana sa buhay, alam mo yun. Pero siya, kasi talagang pinursige niya na, yun, na kailangan niya makalakad, kailangan niya makapaglakad kasi walang tutulong sa kanya kundi sarili niya lang. So, yun. So, ngayon okay naman siya, nakakalakad siya guys, hindi niya kailangan ng tulong. And yun pa, yung pangalawang revelation niya ay yung mata niya, guys. Actually, tinanong ko siya bakit ganun yung mata niya. Bulag ka ba? Sabi niya. Hindi siya bulag, guys. Dahil na rin sa trabaho niya, and yun nga, diabetes siya. I think, yun yung one factor, kaya parang lumalabo yung kabilang side ng mata niya. Hindi siya bulag, guys. I mean, nakakakita yun, kaya lang, parang hirap. Ganon. Kaya kailangan protektahan siya, kasi pag pinilit na yun, ipaningin, gamitin sa sa paningin, baka mas lalong magiging worse, baka mabulag, parang gano'n. So, mahina yung paningin yung mata niya, kaya tinatakpan yun. Kailangan may takip. Kasi, hindi siya pwedeng gamitin sa, yung paningin, gamitin sa sightseeing, gano'n. Kasi, baka maging worse na mabulag, and yun, mga complication na siguro na dahil sa diabetes niya, and graphic artist siya guys, kasi kaya maghapon siya nasa computer. I mean, yung radiation galing sa computer. Baka isa din yun, kaya nagkaganon yung mata niya. So yun, thank you for listening guys. Na-share ko lang sa inyo. Nagmarites lang ako sa video na to. So, thank you for listening. Ayan, so part 4 na to. Ano kayo next? So yun, kakain na ako ng malunggay na pandesal. Actually, yun. So, gagawa ko ng kape. Yun. So, thank you for watching. Ayun. So, kung nagustuhan mo itong video na ito, please give me a thumbs up. Ayan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel, ayan, please to subscribe. And guys, yun. So, kung gusto mo pa na maraming, mga susunod pa na mga love story namin, LDR love story. So, actually excited na kami kasi lapit na, March, April, baka April first week, nandito na siya. So yun, so no more LDR. So yun lang. So thank you for listening. Ayun. Thank you guys.